Kumusta sa lahat? Ipinagpapatuloy namin ang aming pag-aaral sa mga hukom sa Biblia. At ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Deuteronomio, mga hukom, kabanata 4, mga talata 1 hanggang 9. Gagawin ko ito ng pula. Pero mas mag-aaral pa tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng sama-sama. Ngunit balikan natin ang mga hukom 4, talata 1. Sinasabi nito, nang magkagayoy, muling gumawa ang mga anak ni Israel ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sanay ka na ba sa ganito sa mga panahong ito? Ilang beses na ba tayo, paulit-ulit at muli at muli? Ipinaliwanag ko ulit ang alita sa Hebreo. Ang ibig sabihin nito ay dagdagan, dagdagan. Hindi lang basta paulit-ulit ang nangyayari. Paulit-ulit, para pagkatapos ay lalo lang lumalala. At pagkatapos ay sinasabi nito, pagkamatay ni Ehud. Kaya habang naroon ang mga hurado, ayos lang sila. Ngunit pagkatapos ng mamatay ang hukom, tandaan, pagkatapos mamatay ni Josue, nagsimula silang tumalikod sa Diyos. At pagkatapos ni Othniel, at pagkatapos ngayon ay pagkatapos ni Ehud. At ngayon, may dahilan kung bakit. At ipinaliwanag nito. At sinabi ng Panginoon, at ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Havin, ang hari ng Japan na nang-rape sa Hanzor. Japan ay, hindi iyon pangalan ng tao. Parang paraon. Paraon ang tawag sa hari ng Ehipto, tama ba? Abimelech ang tawag sa hari, at iba pa. Kaya, ang Jabin ay isang tawag sa haring si Jabin, hari ng Kanaan na naghari sa Hazor. At ang pinuno ng kanyang hukbo ay si Sisera na naninirahan sa Haroset Haboim. Wala ito sa Japan, ito ay sa kanan. Ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon sapagkat siya ay may 900 na karwaheng may mata. At inapi niya ng husto ang mga anak ni Israel sa loob ng 20 taon. Ngayon, bago pa man dumating si Othniel, sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng Cushan Risadaim. At ilang taon iyon? 8 taon. Ilang taon bago dumating si Ahod sa mundo, sila ay nasa ilalim niyang pang-aapi ng mga Moabita? 18 taong. At pagkatapos, bago dumating si Deborah, sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng hari ng mga Kanaanita rito sa loob ng 20 taon. At hindi lamang sila nasa ilalim ng pang-aapi. Ngayon ay napilitan silang magtrabaho. At ang pang-aping ito ay lalong lumalala sa tindi at sa panahon nito. At ang dahilan kung bakit sila labis na natakot ay dahil sa 900 na mga karwaheng bakal na ito. Binibigyang kahulugan ba natin ang mga karwaheng bakal sa ating buhay? Sa madaling salita, hayaan mong tanungin kita sa ibang paraan. Gawin minsan pakiramdam mo kapag namumuhay ka ng may pananampalataya, para kang nabangga sa isang pader, isang bloke? May hangganan ang iyong pananampalataya. Parang pinaikot ko lang ang gulong, ginagawa ang kristyanong gawain, pero parang hindi lumalago ang pananampalataya ko. Pagkatapos ng antas ay ito na, hindi ito nagpapatuloy. May mga ginagawa ako, nagsisimba ako, pero parang tumigil ang pananampalataya ko. Ganito ba ang nararamdaman mo? Maniwala ka man o hindi, ganun ang nararamdaman ko bilang isang pastor. Kamakailan lang, ganyan ang nararamdaman ko, lalo na hanggang noong nakaraang linggo. At kailangan ko talagang magtaka, dahil kapag naabot natin ang hadlang na iyon, sa tingin ko, ang limitasyong iyon, tinatawag ko itong aking espiritual na limitasyon. Kapag nararamdaman natin ito, kapag tinamaan natin ang bloke na iyon, nakakaramdam tayo ng panghihina. Wala tayong ganong motibasyon para sumulong. Kami, parang wala tayong sapat na booster sa likod ko para itulak ako. Kaya pinapanatili lang namin ang status ko. Pinapanatili lang ang aking pananampalataya. At mahirap itong panatilihin dahil parang paurong ito ng paurong, paurong at tuluyang mawawala.
Ngayon naman ay muli nating buksan at balikan ang ating mga Biblia sa aklat ng Josue, partikular na sa ikalabing-isang kabanata nito upang muling pag-aralan at pagnilayan ang mga mahahalagang salita at pangyayaring nakasulat dito para sa ating lahat. Si Joshua, 11 taong gulang. Si Joshua, 11 taon na. Sabi niya, Simron at sa hari ni Josue. Josue, kabanata 10, mga talata 10, kabanata 11, mga talata 10 hanggang 12. Pagkatapos ay bumalik si Josue at sinakop ang Hazor at sinugatan ang hari nito gamit ang tabak. Natatandaan mo ba ang Hazor? Sinong nasa Hazor? Sino ang gumagawa ng Hazor? Si Jabit, hari ng Hazor, tama ba? Kaya nasakop na ni Josue ang Hazor. Ang Hazor ay dating pinuno ng lahat ng mga kahariang ito. Pinatay niya ang lahat ng taong naroon gamit ang talim ng espada at nilipot sila. Gaano nawasak? Lubusan, ganap na winasak sila. Walang natira na humihinga at sinunog niya ang Hazor. At sinakop ni Josue ang lahat ng mga bayan ng mga haring ito at ang lahat ng kanilang mga hari at sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos silang nilipol, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Kaya muli, ang hari ng Ehipto ay si Paraon. Hari, hindi na ito ang parehong Jabin na nabuhay muli ha? Si Jabin ang hari ng Kanaan at si Abimelech naman ang hari ng mga Pilisteo. Kaya Jabin ang parehong pangalan, ang paglitaw ni Jabin ay hindi nangangahulugang siya rin ang parehong lalaki, kundi isa na namang hari ng Kanaan na dumating. Pero anong mali rito? Anong mali sa larawan? Lubos silang nilipol ni Josue, ngunit kahit papaano ay nakabalik silang buhay. Parang akala natin natanggal mo na sila, pero bumabalik sila. Tama, ang mga Israelita hindi nila pinamamahalaan. Hindi nila pinangangasiwaan ang kanilang espiritual na kalagayan. Hindi nila pinangangasiwaan ang mapagpalang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos bilang isang pagpapala. Dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at namumuhay ng hindi nakalulugod sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos na bumalik, maging tinik sa kanilang buhay. Isipin natin ang mga kasalanang noong una tayong naniwala kay Jesus ay binugbog ng Diyos, pinagsisisihan. Pero pagkatapos at kung minsan ay nakukuha natin. Nakukuha natin? Ah, o o natusok ng namatinik na ito. Nung mga nakaraang panahon at natuto na ako ng aral, sabi ko, sige, Diyos ko, hindi ko na ulit gagawin iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, tayo ay nakakalimutan. May tendency tayong makalimot at tayo ay nagiging manhid sa kasalanan. At ang karapatang iyon, ang mismong kasalanang iyon, ay nasa parehong pangalan na rin. Josue 19, versikulo 32. Hindi namin babasahin. Maaari mo itong sumyak, versikulo 32 at versikulo 36. Sa madaling salita, wala na silang lahat. Ngunit ngayon ay bumalik na sila at kumakaway sila sa mga Israelita. Kaya ang lahat ng pagsisikap na sirain at sakupin ang Canaan, ngayon ay palaging nasa Hukom, Kabanata 4, talata 2 at 3, ang kanya lamang 4, 2 at 3. At ninakaw sila ng Panginoon sa kamay ni Jeffrey, hari ng Canaan, na naghahari sa kanyang mundo. Nabasa na natin iyan ngayon, at ang mga tao ngayon ay muling sumisigaw sa Panginoon. Tumatangis ka ba sa Panginoon ngayon? Ano ang dahilan kung bakit tayo humihingi ng tawad sa Panginoon? Ano ang mga panalangin? Ano-ano ang mga bagay na ating ipinapanalangin? Iyan ang aming karwahing bakal. Ang mismong bagay na naglilimita sa atin, ang mismong bagay na sa halip na tayo ay sumulong, ay nagiging dahilan upang tayo ay umatras at bumalik. Isipin mo ang iyong pananampalataya. Ito ba ay lumalago at sumusulong? O ito ba ay paurong?
Nanginginig na bangko? At bakit? Ano ba yan? Nililimitahan tayo. Ano nga ba ang pumipigil sa atin na magpatuloy? Ano ang pumipigil sa atin sa pagsunod ng 100% sa salita ng Diyos? Kaya nang sila'y dumaing sa Diyos, ang sagot ng Diyos ay ito, Deborah. Sumigaw sila sa Diyos, Diyos, meron tayong siyam na raan na karwahing bakal at iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring sumulong. Kaya nga tayo nasakop muli ng mga Kananeyo at sinabi ng Diyos, Deborah, kaya kapag may iron chariot na nakaharang sa daan mo, mayroon tayong Deborah dito. Nasa iyo na ang sabot. Kaya, isipin natin si Deborah. Mga hukom 4.4. Si Deborah nga, na propeta, na asawa ni Lapidus, ang siyang hukom sa Israel ng panahong yaon. Ngayon, ating ibalik ang ating pananaw, ang ating mga isipan sa panahong iyon. Isang babaeng hukom sa panahong na yon, ayos lang. Pero noon, napapaisip ka tungkol sa bayang iyon o sa bansang iyon. Kapag meron kang babaeng hukom na mamamahala sa lahat ng tao, anong ibig sabihin noon? Sa panahong iyon, ang mga babae ay hindi dapat kahit magturo o gumawa ng mga gawaing panlabas na tulad nito. Hindi man lang sila itinuring na sapat na mabuti para mabilang. Pasensya na, kultura at panahon niyon noon. Ngunit para maging hukom ang mga demokratiko, ano ang sinasabi nito sa atin? Gulong-gulo ang kaayusan sa lipunan iyan. Bakit? Bakit? Hindi naman masama ang loob ng mga babae dahil sinabi ko yan. Dahil ang problema ay ang mga lalaki. Walang mabubuting lalaki, walang kahit isang mabuting lalaki na nakatayo para ang babaeng ito ang pumalit sa pwestong ito. At ang babaeng ito, ilagay sa lugar na ito ng isang hukom, sa posisyong ito ng hukom. Nakaupo lang siya, sabi doon. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. Tama ba? Sa ilalim ng puno ng palma. At siya ay nanhuhusga. Siya lang talagang nagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali, mga kasong sibil. Isa na siyang hukom yun. Hindi siya nasangkot sa mga digmaan o labanan. Pero ngayon, dahil sa isyong ito, umiiyak na sila. Tinatawag ng Diyos si Deborah upang iligtas ang bayan mula sa kamay ni Jabin at Sisera. Ngayon, ito, talata 4. Babasahin natin ito ng isang beses pa. Versikulo 4, sinasabi nito, si Deborah na propeta, ang asawa ni Lapidus. Ano ang ibig sabihin nga? Binibigyang diin nito si Deborah ng propetang babae, ng babaeng propeta ng asawa. Binibigyang diin nito na siya ay isang babae na hindi siya kwalipikado. Tandaan, naroon si Abel, ang kaliwete. Metalon kaming Shangar na may pagpatlama. Karaniwang tao. At ngayon, sa kanilang pananaw, mas malala pa ito. Pero mas malaki ang kalaban. Mas malakas ang kaaway. Mas mahina ang ating pinuno. Hindi siya yung Wonder Woman. Hindi siya katulad ng Tomb Raider. Anong pangalan niya? Angelina Jolie. Hindi siya isang malakas, maganda, o batang klase ng babae. Isa siyang Ajuma. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Tita siya. Hindi, parang matanda na siya, nakaupo sa ilalim ng puno, nanghuhusga ng mga tao, di ba? Kaya ito ay siyam na raang nakarwahing bakal laban sa isang Ajuma. Nakikita mo ba ang larawan doon? Sige, kung hindi mo maisip, isipin mo na lang sina Elvis at Ebra rito. Mukhang magaling siyang hurado rito. 900 karo laban sa Ebra. At iniisip mo, saang team ako dapat sumali ngayon?
Walang masama, Edmus. Bakit may pinipili ang Diyos na mga random na bagay? Kaya hindi kami lalaki, isang babaeng tao, babaeng hukom, upang labanan ang malalakas na puwersa ng Canaan. Mga hukom, Kabanata 4, talata 5. Dati siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. At ang mga anak ni Israel ay lumapit sa kanya upang humingi ng hatol. Kapag mayroon silang mga pagtatalo, lumalapit sila sa kanya upang humingi ng hatol. Isang Ephraim sa mga pangunahin, mga lungsod at maramong kapangyarihan. At para magkaroon ng babae si Ephraim, sinasabi sa atin ng hukom na ang Israel ay makatarungan, na wala ang kaayusan sa Israel. Kaya, ang mga labanan at digmaan ay kailangang pamunuan ang mga tao. Ang paghuhusga ay kailangan gawin ng mga lalaki sa panahong iyon. Pero wala ni isang mabuting tao ang nakagawa niyan. At tumingin na lang kay Deborah. Deborah, ang pangalang Deborah ay nangangahulugang bubuyog o pulot-pukyutan. Ipinapakita nito sa atin kung gaano siya kasipag at abala sa pagtatrabaho. Pero hindi lang siya basta masipag at abala sa pagtatrabaho. Hindi lang talaga mukhang ganun. Hindi lang talaga, hindi talaga, hindi talaga. Maamo at inosente kahit sa itsura. Mayroon itong isang sumping. May surot ito. Kaya anong mangyayari? Mga talata 4 to 6, 6 to 9. Ngayon ay pumunta siya at tinawag si Barak. Si Barak ay isang lalaki, isang mas batang lalaki na inaakalang nagsasanay upang maging isang hukom sa ilalim niya. Kaya't siya'y nagsugo at ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Kades Neftali at sinabi sa kanya, "Narito ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nag-utos. Ikaw ay yumaon at humayo sa bundok Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki mula sa mga anak ni Naftali at mula sa mga anak ni Zebulon. At ako'y maglalakad sa iyo." Ang pinuno ng hukbo ni Javi, kasama ang kanyang mga karwahe at ang kanyang maraming sundalo patungo sa ilog Kisan at ibibigay ko siya sa ilong kamay. Ito na. Pagkatapos ay sinabi ni Barak, "Barak, gusto kong pumunta ka kasamang 1,000 lalaki at makipaglaban sa lingkod na ito at bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay." Nang magkagayoy, sinabi ni Barak sa kanya, "Kung sasama ka sa akin, ay sasama nga ako. Pero kung hindi ka sasama sa akin, hindi rin ako kasama." Sabi niya, "Tiyak na sasama ako sa iyo." Gayunpaman, ang karangalan ay hindi magiging iyo sa ang paglalakbay na malapit mo ng tahakin. Ibebenta ng Panginoon si Cesar sa kamay ng isang babae. Pagkatapos ay tumindig si Deborah at sumama kay Barak patungong Kadesh. Ano nang nangyayari ngayon? Sabi ni Deborah kay Barak, "Magsama ka ng 10,000 lalaki at magpatuloy ka." Ayon, ito ay isang simbolo ng mga kalalakihan noong panahon iyon. Ano bang sinasabi nito? Kung aalis ka, aalis ako, pero kung hindi ka aalis, hindi ako aalis. Ang focus niya ay hindi, aniya pa nga, na hindi ka bibigyan ng Diyos ng tagumpay. Ang kanyang focus at pagdepende ay hindi sa Diyos, kundi sa babaeng ito. Parang kapag may sinasabi ang Diyos na gawin nila, nagsisimula silang mag-isip tungkol sa ang kanilang mga limitasyon. Sabi ng pastor ko, "Sa susunod na taon pwede ka bang maging leader ng, naku, ang dami kong bagay at may mga anak ako, meron ako, hindi ako magaling dyan." Minsan tinatanong mo ang mga lalaki at kailangan nilang sabihin, kailangan kong tanungin ng asawa ko. Parang pagsunod mo sa asawa papuntang langit. Kung hindi mapupunta sa langit ang asawa ko, hindi rin ako mapupunta sa langit. Kailangan kong humingi ng pahintulot sa asawa ko kung makakapunta ba ako sa langit o hindi. Minsan umaalis sila na, kailangan ko pang pag-isipan, ibig sabihin, kailangan ko nang umuwi at tanungin ang asawa ko
Parang ganitong mentalidad ni Barat. Iniisip ko, bakit kaya ako ang mauula? Nauuna ang takot kaysa sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. At kaya, ito nga iyon. Tsak nasasama ako, Philo. Pero gayon to man, ang karangalan sa paglalakbay ay hindi magiging iyo. At sabi niya, patuloy niyang sinasabi, ang karangalan ay, ang kaluwalhatian ay makukuha ng isang babae. Tama ba? At ibebenta ng Panginoon si sister sa kamay ng isang babae. Malamang ganito kalaki ang inaasahan ni Deborah. Basama, tungkol kay Barat. Tinuruan niya siya, sinanay siya, ngumit kung minsan, kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, may mga plano pa rin. May mga taong may iba't ibang agenda, mga taong nililimitahan ang kanilang mga sarili sa iba't ibang mga kondisyon. Lahat kayo ay sinanay, kailangan mong lumabas. At magtagumpay, magkamit ng mga tagumpay. Lahat maliban sa sobrang abala, napakaraming bagay. Sobra, 900 na karwahe, kaya hanggang dito, hindi na aabot pa. Kaya sabi ni Deborah, oo, ibibigay sana sa iyo ng Diyos ang kaluwalhatian, pero wala na sa iyo ang desisyon. May kondisyon ba ang ating pananampalataya? Ginagawa mo ang gawain ng Diyos. At pinag-uusapan namin ang limitasyong iyon, ang hadlang na aming nalampasan. Ito ay dahil ang limitasyong iyon, ang bleking iyon, ang karwahing bakal na iyon, ay ginawa ng aking mga kondisyon. Dahil nagiging kondisyonal tayo, hindi maaaring alisin ang limitasyong iyon. Hindi tayo maaaring lumampas sa limitasyong yan dahil ang ating pananampalataya ay nagiging may kondisyon. Palagi naming inilalagay ang isang kondisyong iyon. Diyos ko, kung gagawin mo ito, gagawin ko rin ito. Kung pupunta ka, sasama ako. Diyos ko, pag pinagpala mo ako rito, gagawin ko. Talaga? Eh kung hindi ibigay ng Diyos yan, susuko ka na ba sa pananampalataya? Iyon ang sinasabi nito. Hindi ka ba talaga sasama? Kahit nakalooban ng Diyos? Anong uri ng ginhawa o kapanatagan ang hinahanap mo? Sinusubukan ba ni Barak na magtago sa likod ng palda ni Deborah? Sinusubukan ba ni Barak na bakit man niya siya kailangan ng ganito? Siyempre, isa siyang babaeng may respeto sa Diyos. Siguro, kailangan niya itong turuan. Pinagpala na siya ng babae. Sasamahan siya ng Diyos. Pagtatagumpain ka ng Diyos. Hindi lang mga lalaki ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan natin ang bawat tao kasama na ako. Anong kondisyon? Kailangan ba akong payamanin ng Diyos para makapag-alay ako? Kailangan ba akong bigyan ng Diyos ng hangahangang kalusugan para magawa ko ang gawain ng Diyos? Kailangan ba talagang halikan ng Diyos ang puwitan ko para talagang pasayahin at pasayahin ako? At kailangan ko bang maging maganda ang mood para magawa ko ang gawain ng Diyos? At iyon ang dahilan kung bakit tayo nag-aalangan na sumunod kagad. Ang aking limitasyon ay ang karwaheng bakal. Ang aking kalagayan ay ang karwahing bakal. Sinasabi nating nagdudulot ito ng takot, nagpapaalangan sa atin, ngunit kailangan talaga natin itong pag-isipan. Talaga ba? O isa lang itong dahilan ko? Kaya ang Iron Chariot ay naging isang lehitimong dahilan para sa kanila. Hindi namin kayang bumili ng ginto. Buksahin mo na ang mga Kananeo dahil sa kanilang mga karwaheng bakal. Naging magandang dahilan ito para hindi na sila umalis. Dahil hindi yung karwaheng bakal, kundi yung mentalidad nila. Hindi na nila alam kung bakit kailangan pa nilang lumabas at lumaban. At kaya naman, sinisikap nilang panatilihin ang dati sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang ipinaggawa sa kanila, sa halip na lumabas.
gamit ang pananaw at pakikipaglagaw. Patuloy lang sila sa dapat nilang gawin. Sa pagtatapos ng taon, mas nagiging masigasig sila ng kaunti. Dahil nakokonsensya sila na hindi sila gumawa ng maraming trabaho sa simula ng taon. Nanatili lang sa status quo. Dahil hindi nila alam. Wala silang dahilan kung bakit kailangan nilang ibigay ang kanilang pagsisikap at buhay para gawin ito. Kaya bago matapos ang taong ito, bago tayo pumunta sa HGM, pag-isipan muna natin ito ng husto. Isipin natin kung anong uri ng saloobin at kung anong uri ng mga karwahing bakal ang ginawa natin sa harap natin na hindi natin kayang sakyan. At ano magagawa natin para maagaw ang karwahing bakal na yun? Hanapin muna natin ang kondisyong itinatago ko sa likod ng akong isipan. Minsan, hindi natin namamalayan na meron na pala tayong ganong kondisyon. Ano ang kondisyon kung saan gagawin ko ang gawain ng Diyos? Paano kaya kung alisin ko ang kondisyong iyan at gawin ko na lang ang gawain ng Diyos? Pangalawa, isipin natin ang mismong labanan. Hukom 4, 10 hanggang 24. Hukom 4:10-24. Babasahin natin ngayon ang mga talata 10 hanggang 17. Mga hukom, Kabanata 4, mga talata 10 hanggang 17. Sinasabi rito, tinipon ni Bara ang Zebulun at ang Neftali sa Kadesh at 10,000 lalaki ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Tandaan mo, sabi niya pupunta siya, di ba? Si Heber nga na Kanaaneyo ay humiwalay sa mga Kanaaneyo, sa mga anak ni Oba, na biyana ni Moises, at itinayo ang kanyang tolga hanggang sa punong ensina ng Saananim, na malapit sa Kadesh. Pagkatapos ay sinabi nila kay Sisera na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok Tabor. At tinipon ni Sisera ang lahat ng kanyang mga karo, 900 karo, at ang buong bayan na kasama niya mula sa Paroset hanggang sa Ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, bumangon para sa atasa. Ito ang araw na ibibigay ng Panginoon si Sisera sa iyong mga kamay. Narito, ang Panginoon ay nangunguna sa iyo. Kaya bumaba si Barak mula sa bundok Tabor, kasama ang 10,000 lalaki na kasunod niya. At ginulo ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng kaniyang mga karo at ang buong hukbo niya sa pamamagitan ng taling ng tabak sa harap ni Barak. At bumaba si Sisera sa kaniyang karo at tumakas na naglalakad. Ngunit hinabol ni Barak ang mga karwahe at ang hukbo hanggang sa Haroset at Tabuim. At ang buong hukbo ni Sisera ay nahulog sa talim ng tabak. Wala ni isa ang matema. Ngayon, si Sisera ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber na kinita. Sapagkat may kapayapaan sa pagitan ni Jobin na hari ng Hazor at ng sambahayan ni Heber na si Neo na John. Isang napakasimpleng tagumpay lamang. Paano nga ba nangyari ang lahat nito? Talaga bang ganun na lamang katindi at kalakas ang hukbo ni Bahamorot, kaya't mahigit sa 10,000 matatapang na kalalakihan ang walang awang napatay sa labanang ito? Parang 10,000 sundalo laban sa 900 tangke. Sinong mananalo? May katuturan ba ito? 10,000 sundalo. Hindi mahalaga kung ilan. Mayroon kang 900 na tangke, tama ba? Ano mo matatalo ang 900 na Iron Chariots? Tandaan mo, sabi ng Diyos, sisiguraduhin kong makakamit mo ang mabubuting bagay. Ipinakikita ito ng Diyos sa kanila. Okay, may sinabi ka tungkol sa babae? Hindi, hindi ang babae. Tandaan mo kay Ehud, ipinakita ko sa iyo na ito ang aking kapangyarihan. Kay Shankar, ito ang aking tungkod, ang aking kamay na may hawak ng tungkod. Ngayon, hindi si Deborah iyon. Ang babae, ang mahinang babae. Hindi ba't si Barak ang nag-aalangan sa pagsunod sa Diyos? Paano nila nakamit ng tagumpay? Dumako tayo sa mga hukom, Kabanata 4:7.
Ito ang sinabi ng Diyos na aking ilalabas sa iyo, Sisera, na pinuno ng hukbo ni Jabin, kasama ang kanyang mga karwahe at ang kanyang maraming sundalo. Sa ilog, sabi ng Diyos, aking hihilahin sila sa ilog Kishan at ibibigay ko sa iyong kamay. Kita mo, mahalagang palatandaan ang ilog Kishan. Ngayon, tingnan ang hukom kabanata 4. Si Deborah, matapos manalo, ay umawit kasama si Barak. At sa kalagitnaan ng kanta, sinabi niya ito, Kabanatang 5, Talata 4, Mga Hukom, Kabanatang 5, Talata 4, Panginoon, kapag ikaw, lumabas na mula roon, nang ikaw ay magmarsa mula sa bukid ng Idong, ang lupa ay nayanig, ang langit naman ay tumulo, ang mga ulap ay nagpatulo ng tubig. Versikulo 21, Kabanata 5. Versikulo 21, Pinangay sila ng agos ng Kishan. Ang sinaunang batis, ang batis ng Kishan. O kaluluwa ko, lumakad ka ng may lakas. Anong nangyari? Okay, kailangan mong maunawaan ang biyolohiya ng ilog Kishan. Sa panahon ng tagtuyot, natutuyo ang ilog. Patag na lupa iyon. Kaya isa itong perpektong lansangan para sa paglalakbay ng mga karwahe. Ngunit sa panahon ng tag-ulan, ito ay umaapaw at ang agos ay napakabilis. Tagtuyot noon, kaya naman dinala ni Sisera ang kanyang mga karwahe sa ilog na ito dahil ito ang mabilis na daan para sa kanila upang maglakbay. Kaya sa tuyong ito, ilog Kison, dala nila ang lahat ng mga karwahe. Bigla na lang nagpaulan ng Diyos ng hindi inaasahan. At sinasabi nito, tumulo ang langit. Tama ba? Tumulo rin ang langit? At nang ang ilog na dating tuyo ay tumanggap ng tubig, ano ang mangyayari? Nagiging maputit. Hindi na pwedeng umalis ang mga karwahe, di ba? Natigil sila. At iyon ang dahilan kung bakit bumaba si Sichero mula sa karwahe at tumakbo palayo. Sa madaling salita, hindi naman talaga hinailangang lumaban ni Barak. Isinama niya ang kanyang 10,000 tauhan, pinalibutan sila, at noong halos malunod na sila sa tubig na iyon o nagkakagulo na sa tubig na iyon, at hindi na nila magamit ang mga karwahe, noon sila dumating at sinalakay ang bukid. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga karwaheng bakal at ang aming mga limitasyon. Kapag nagpasya ang Diyos na alisin ito, napakadali lang. Basta't susunod kami at lalabas. Hanggat maniniwala tayo at magpapasyang lampasan ang kalis na yon, ang limitasyong iyon. Hanggang ngayon, maaring natatakot tayo sa limitasyong iyon, takot sa bagay na iyon. Una, palaging mayroon, lahat ay may karwaheng nakaharang sa kanilang mga daan. At para sa akin din, sa totoo lang, kasalanan ko rin naman yon. Ang katigasan ng ulo ko mismo. Ako mismo ang nagtakda ng sarili kong limitasyon. At salamat sa Diyos, habang inihahanda ko ang mga pag-aaral ng mga hukom na ito, pinagsisisihan ko iyon. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsisi. Dahilan para muling suriin ang sarili kong buhay. At sana'y subukang baguhin ang ilang bagay. Ang paraan ng pag-iisip ko, ang paraan ng masasamang gawi, iba't ibang bagay. Ngayon, ano ang mangyayari? Kung sinusubaybayan at binabasa mo ako, ano ang tanong mo ngayon? Patay na ang lahat, maliban kay Sisera. Anong nangyari kay Sisera? Ano ang sinabi ni Deborah kay Barak? Barak, hindi mo ikakapuri ang pagpatay sa kanya. Sinong gagawa nito? Isang babae? At iniisip namin, si Deborah pala yun. Siya ang babae? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng talata 18. Tandaan, pumunta siya sa Heber, ang Kenita, na parang Singapore o Switzerland. Anong tawag sa mga bansang ito? Alam mo, kahapon habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, parang nakita yung bagong bukas na kainan sa kanto na mukhang masarap ang mga pagkain, neutral na lupa. Kaya sa talata 18,
Lumabas si Jay upang salubungin si Sisera at sinabi sa kanya, "Lumiko ka, Panginoon ko. Lumiko ka rito sa akin. Huwag kang matakot." At lumingon siya sa kanya. Si Jael ay kanya pumasok sa tulda at tinakpan niya siya ng isang alpombra. May alpombra, ibig sabihin ay napakakomportabling kumot na puffer. At sinabi niya sa kanya, "Ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng konting tubig na mainom sapagkat ako'y nauuhaw." Kaya siya, parang safety zone ito, di ba? Kaya pumasok siya, kaya binuksan niya ang isang bote ng gatas at hindi pala. Parang gatas napin. Ang bote ng gatas na ito ay parang cottage of cheese o parang yogurt. Kaya medyo nakakabusog at nakakagaan ng loba. At pagkatapos mong inumin ito, pagod ka na sa pagtakas mula sa ulan na ito. At naulanan ka, kaya tinakpan niya siya lang mainit na kumot at binigyan ng gatas. Kaya bigyan mo siya ng maino. Pagkatapos ay tinakpan niya siya at sinabi niya sa kanya, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda at ikaw ay magiging." Kung may lumapit at magtanong sa'yo at magsabi, "May tao ba rito?" Kung gayon ay sasabihin mong hindi. Kaya sabi niya, "Sige, hindi ko alam." May dahilan kung bakit ko sinabihan ng mga bata na huwag manatili sa loob. Hindi ko alam na may horror scene pala ang Bible dito. Sabi niya, "Sige." At nagdadala ng patpat at martilyo. Naiisip mo ba ang pelikulang horror na ito? Nag-check-in siya sa isang hotel. Parang Hotel California. Maaari kang mag-check-in anumang oras na gusto mo, ngunit hindi ka maaaring mag-check-out kailanman. Nag-check-in siya, komportable na siya. Isang magandang babae ang naghihintay sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya, oo, siguraduhin mong walang makakaalam na nandito ako." Sige, walang makakaalam. Ha? Lumingon siya. Sa mahimbing na tulog. Alam mo ba kung ano ang peg? Tusok ng tolda, parang mahabang pako. At pagkatapos, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Talata 21. Ngumit si Jael na asawa ni Heber ay kumuha ng isang tulos ng tolda at humawak ng martilyo sa kanyang kamay at palihim na lumapit sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang sentido at ito ay tumago sa lupa. Nasaan ang templo? Ito, nararamdaman ba ito ng lahat dito? Yung malambot na lugar na medyo pumapasok? Ang perpektong lugar. Natutulog, ma'am. Dito. At pagkatapos, dumadaan at bumabaon sa lupa. Naisip ni ba? Hindi ito katulad ng babaeng ito. May koleksyon ng mga bungo at palaging nagpa-practice. Eto marahil ang unang beses niya. Hindi siya serial killer, Dom. Unang beses. At itong si Sisera ay isang kilalang general. Alam mo na. Maaari mong isipin na parang isa ka sa mga character sa Three Kingdoms, alam mo yon? Siya ay isang kilalang mandirigma at mandirigma. At kung magkamali siya dahil medyo matigas ang bungo ng tao at hindi siya construction worker, kung matumba siya at pagkatapos ay tumagilid ito at masasaktan lang siya at paggising niya, patay na ang lalaki. Isipin mo na lang kung gaano siya natakot. Sinong nagsabi sa kanya na gawin ito? Walang nakakaalam. Magaganda sila, palakaibigan sila kay Sisera. Bigla na lang siya. At kailangan sa isang saksak lang. Parang si Ehud. Isang saksak lang, di ba? Yumlam. Boom! Isa rin siyang adyuma na. Akala namin si Debra ang tatanggap ng karangalan sa pagpatay kay Sisera. Pero isa na namang hindi kilalang babae.
Sino ito? Dahil hindi agad makasunod si Arak, pumili si Baat ng ibang tao para gawin ito. Ibig sabihin, kung bibigyan tayo ng pagkakataong gawin ang gawain ng Diyos, mag-aalangan tayo na baka mapunta sa iba ang kaluwalhatian, isang taong wala sa Israel. Kaya pagkatapos ng tagumpay na ito, niluwalhati ni Deborah ang Diyos sa pamamagitan ng isang awit ng tagumpay. At hindi lamang niluwalhati ang Diyos, pinarangalan din niya ang mga naglingkod sa labanan. Kaya, ang unang bahagi ng kanta, ito ba ang lahat ng nasa kabanatalen? Ang unang bahagi ng kanta ay pagpupuri sa Diyos at ang pangalawang bahagi ay ako'y nananalangin. Pagpupugay sa Iraq at sa mga taong nakipagdigma at kay Jael, ang babaeng pumatay kay Sisera at lahat ng mga tribong lumahok sa digmaan. Ngayon, itong kantang ito, ano tong kantang ito sa dulo? At dalangin ko na sana sa katapusan ng resolution ang ating tagumpay. Kaya ibig sabihin ay naway masira natin ang ating matataas na karwahe. Lumagpas sa limitasyon at pagkatapos nun, may kantang tumugtog. Tanungin natin ang ating mga sarili. May kanta ba ako sa buhay ko? May kanta ka ba sa buhay mo? Ano ang dahilan ng pagkangka? Ang pagsasabi na may kanta sa buhay mo ay nangangahulugan na ang Diyos ay buhay sa buhay mo. Hindi naman kailangang maging pisikal, literal o musical na kanta. Ito ay isang puso ng papuri, pasasalamat, isang puso ng pagluwalhati sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Ang awit ay pagpupuri sa Diyos at pangalawa, para sa pag-alala sa mga ginawa ng Diyos. Pag-alala sa mga ginawa ng Diyos noong nakaraan at pag-awit ng awit upang maipahayag ito sa iba. Kaya ba ang buhay ko ay isang kanta? Ang buhay ko ba ay isang paalala kung gaano kabuti ang Diyos? Gaano kalakas ang Diyos? Gaano kahanga-hanga ang Diyos? Ang buhay ko ba ay isang paalaala sa ibang tao na ang Diyos ay buhay? Isa ba itong proklamasyon? Sa totoo lang, madalas nating tinitingnan ang ating kapaligiran, ang ating mga kondisyon, at abala tayo sa pagsisikap na magtuon sa aking kaginhawaan, mga benepisyo at ginhawa. Pero yung kanta ni Deborah, kung may oras ka, pakibasa naman. Ang awit ni Deborah ay tumatalakay sa kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga karwaheng bakal, lahat ng masasamang kalagayan at kapaligiran, at lahat ng masasamang bagay, mga pangyayari. Bagaman sadyang napakahina at kakaunti lamang ang hukbo ng mga Israelita, ay tanging sa pamamagitan lamang ng dakilang kapangyarihan ng Diyos nila nakamit ang isang ganap na tagumpay. Masasabi nating imposibleng lumampas ako sa limitasyong ito. Pero kung sinabi ng Diyos na kaya ko, walang imposible. Amen? At sabi niya, mga hukom, 5, talata 10, Joseph 5, versikulo 10, kayong mga nakasakay sa mga puting asno, kayong mga nakaupo sa mga mamahaling karpet, at kayong mga naglalakbay sa daan, umawit kayo. Ano bang sinasabi niya? Kayong mga nakasakay sa mga puting asno? Ano ang mga puting asno? Nakita ka na ba ng puting asno? Kahit sino? Kaya ito ay isang bihirang modelo, the wind. Naintindihan mo? Kapag pumunta ka sa kalye at nakakita ka ng kotse, napakabihira lang yan. Naku, teka, sino kaya yun? Yung tipong tinamaan ako. Kaya, napakayaman, mataas na uri, at pangalawa, ikaw na nakaupo sa mga karpet. Dinagdagan ang salitang mayaman, ngunit sa orihinal na wika, ito ay mga carpet lamang. Ibig sabihin ay yung mga hindi kailangan umupo sa kanilang sahig. Kaya gitnang uri. At kayong mga naglalakbay sa daan, mga taong sumasakay ng BMW
bus, MRT, o ano pa man. BMW. Ang mga naglalakbay sa kalsada, ibig sabihin ay mataas ang uri, gitnang uri, at mababang uri, lahat ay hindi mahalaga kung anong uri ng kapaligiran ka, pinagmulan ka, kumanta ka. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Hindi dahil maayos ang kalagayan ko ngayon. Kahit hindi ako magaling kumanta, kumakanta pa rin kami dahil nabubuhay at nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. Bago ako magtapos, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang isang bagay na aking nakita. Nagyayabang sa buhay, pagmamalaki sa buhay, mga bagay na ipinagmamalaki ng mga tao. Sa edad na 2, nagagawa ng sanayin sa party, ay isang bagay na may pagmamalaki. Sa edad na 3, ang pagkakaroon ng ngipin ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa edad na 12, maipagmamalaki na ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Sa edad na 18 o 16 hanggang 18, may pagmamalaki na ang kakayahang magmaneho. Sa edad na 20, may pagmamalaki ang pagkakaroon ng isang taong mamahalin. Sa edad na 35, maraming pera ay isang bagay na may pagmamalaki sa pangkalahatan. Pero pagkatapos ay paulit-ulit ito. Ngayon, sa edad na 50, may pagmamalaki na ang pagkakaroon pa rin ng maraming pera. Sa edad na 60, may ipagmamalaki ang pagkakaroon pa rin ng isang taong nagmamahal. Sa edad na 70, may pagmamalaki pa rin ang kakayahang magmaneho. Sa edad na 80, may pagmamalaki na ang pagkakaroon pa rin ng ngipin. Mga ngipin, talagang epektibo yan kapag kumakain ka ng steak. Sa edad na 90, may pagmamalaki ang pagiging bihasa sa paggamit ng banyo. Ibig sabihin, sa buong bagay na ito, nagsisimula tayong magyabang na nasanay na tayong gumamit ng potty trained at natatapos din natin ang pagmamalaki na nasanay na tayong gumamit ng potty trained. Wala tayong gaanong maipagmamalaki at wala tayong gaanong matatamasa ng labis na maaari nating pagtiisan. At napakaikli, mga tao, sangkatauhan, ang ating lakas ay panandalian lamang. Masasabi mong ang Kristyanismo ay napaka-pesimistiko at palaging tinatakot ni pastor sa mga tao. Alam mo na, panloloko ng mga tao. Pero tingnan mo ang mga taong namatay nang hindi nakikilala ang Diyos. Mga taong tinapos ang kanilang buhay nang hindi nakikilala ang Diyos, nang hindi nagawa ang gawain ng Diyos. May matinding takot, mayroong matinding kawalan ng seguridad. Limitado tayo, pero huwag nating limitahan ng Diyos sa ating mga limitasyon. Kapag tayo ay ginagamit ng Diyos, lahat ng ating mga limitasyon ay nawawala. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay sumasakop sa ating mga limitasyon. Tandaan natin yan. At anuman ang aking ibinabahagi na maaaring mayroon tayo sa ating buhay ngayon, anuman ang limitasyon natin, ipanalangin natin iyon. Tanungin natin ang ating mga sarili, ang limitasyon ba na iyon ay nilikha ng aking isipan, ng aking puso? At pangalawa, manalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, hindi ko matatalo ang mga karwahing bakal na iyon. At kailangan namin ng iyong kahima-himala na kapangyarihan upang alisin iyon. Diyos ko, pakilagay po sana ito sa aking isipan at puso at hayaan itong tumugtog. Hayaan mong mangyari ang isang bagay upang masuko ko ito, upang ako'y magtagumpay, upang malaya akong magsimulang lumago at mapalapit sa iyo. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, Ama, nagpapasalamat kami sa pagiging matiyaga mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong gawin ang iyong mga gawain. Nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin. Ama,
Dalangin namin na ikaw ay pumasok sa aming buhay at alisin ang mga limitasyon ng aming siguro. Tila sila ay napakalaki at napakalakas. Ngunit sa ilalim ng iyong kapangyarihan, sila ay walang silbi. Ama, katulad din ang ginagamit ni Satanas para takutin tayo, pabalikin tayo, at pag-alinlangan tayo. Dalangin natin na ang mga sandatang iyon ni Satanas ay maging walang silbi. At Ama, pumasok ka sa buhay ng bawat miyembro ng Zanitrix. At Ama, mahal ko sila. Ang iyong tulong at gabay ay nagbibigay daan sa kanila na maramdaman, malaman at makita na ikaw ay nariyan kasama nila. At ngayon ay nagpepedal na kami gamit ang sarili naming lakas na mayroon kami. Naubos na namin ang lahat ng aming lakas at malapit na kaming malunod. Ngunit tulungan mo kaming mapagtanto na nasa ilalim ng aming mga paa ang iyong dakilang barko, ang iyong submarino na paparating. Ikaw, ang iyong kamay, ang sumusuporta sa amin ngayon. Kaya, Ama, gamitin mo kami at ipakita sa buong mundo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan namin. Naniniwala kami na ang Zion Church ay magiging inyong mga tauhan at naniniwala kami na ang bawat miyembro ng Zion Church, bawat pamilyang kabilang sa Zion Church ay magiging katulad ni Deborah. Iyan ay tinatawag para gawin ang iyong trabaho. Bagamat iniisip ng mundo na ito ay mahina, naniniwala tayo na tayo ay parang mga bubuyog para sa iyo at sa mga taong mapapasa sa ilalim sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Maniwala ka na kami ang pinili mo at sasagutin mo ang aming mga panalangin. Sa ngalan ni Kristo, salamat po. Amen.